Hello guys, welcome back. Welcome back sa ating channel. So, kumusta po kayong lahat? Andito na po tuloy tayo. At ako po ay punta doon sa bukid. So, napadaan nga pala ako dito. May papakita nga pala ako sa inyo guys. Isang uri ng kahoy na prutas. So, katulad siya ng duhat. So, sa Bisaya ay lumboy. Wow! Yun na nga yun guys. Pero ito, ang tawag dito guys ay liputi. Wow! So, yung hitsura niya para din siyang duhat. Kaya lang yung duhat guys, ang lasa noon pinaghalong mapakla saka matamis. So ito naman pinaghalong asim at tamis. So ipakita ko sa inyo yung hitsura niya guys saka yung puno niya. So ito guys yung hitsura ng liputi. So ang kulay niya pag hinog para din siya yung duhat. Kaya lang yung duhat oblong. So ito bilog. Yung laman ng niya guys parang kakulay din talaga ng duhat. So wala pinagkakaiba yung kulay ng duhat. So tingnan natin guys. Yun lang kita lang yung pinaka mahiwaga kong kuko guys nakikita. So yan. Yan. Kumakatas din siya na para din siyang duhat. Tapos mayroon siyang buto na bilog sa ilalim. Yan oh. So ganun, kumakatas din siya. Ito siya guys, puti. Maasim pa siya guys kasi ilaw pa. So pag nahinog na siya guys, sobrang tamis na niya, wala nang asim. Asim niya guys, grabe. Ano niya guys oh. Oh yan. So lumalaki siya, malaking kahoy. Oh, ang laki niya doon guys. So ayan yung bunga niya guys oh. Ayan, malaking puno to guys. Siguro mga 30 meters yung taas niya guys. So yan. Hindi na natin masyadong makita guys. So pag pula, yan nahilaw pa. So yung itim na, yan yung hinog na. So pakita natin oh. Ito. Yan ang dahon niya guys oh. Patulis. So yung bunga niya hilaw, pulan. So pag ganito na yung kulay niya, hinog na siya. So lasa nito ay medyo maasim-asim pa kasi hindi pa naman siya talagang totaling hinog. Medyo matigas-tigas pa siya ng konti oh. So ang asim pag hilaw. Pag nahinog naman ito guys, matamis talaga siya. Bohol kasi guys, wala ako nakikita nito. Dito lang talaga sa Quezon. So speaking Bohol, mga ilang araw na lang guys, uuwi na ulit ako ng Bohol. So pabalik na ulit ako. Yan nga pala dyan sa bukid na yan, siguro mga 2 ganyan guys. Doon ako pupunta. So hanap ako nung tatawag na bayoko. So para madala ko doon sa Bohol. Kasi hindi pa sila nakatikim noon. So ito nga pala yung palaya ng kuya ko. Yan. Yan na guys. So ito. So yan. Yan ay palaya ng kuya ko. Ng kapatid ko. So, malaki. So, kung kasama ko lang yung pamilya ko dito, sana dito na ulit kami titira para may katulong yung kapatid ko dito. Kaso lang naiwan ko lang sila doon sa Bohol. So kailangan ko silang balikan. Yan guys. Kitang kita natin. Sobrang taas ng puno na to guys. Oh. Yung iba may nagsasabi guys na ano daw siya, duhat din. Ko hindi. Iba yung duhat. Kasi yung duhat guys, bihira siya at lumaki ng ganito kalaki. Lalaki man pero mababa yung puno. So ito talagang malaki. Siguro yung puno na yun guys, pag nilapitan natin yan, siguro pag mga 3 tao guys, kaya yapusin yan. Yan. So ang edad siguro nitong puno na ito guys, ay baka mga 15 o 20 years na. At yung isang puno na sa malayo guys,
Ayan ang puno ng pili. Yan. So tayo tutuloy na muna guys para makarating tayo maagap. So update ko kayo guys pag nakarating ako sa bundok. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung forma o hitsura nung kukunin ko. Oh guys, pag alis ko dito, talagang ito guys, wala pa ito. Ngayon iba na hitsura niya guys. Oh. May kalsada na. So pag alis namin dito, wala pang kalsada talaga ito guys. Niyugan pa yan dyan, tapos sagingan. Saka itong puno na yan guys, yan yung puno ng pili. So dati malalim pa yan dyan, ngayon tinambakan. Kasi may kalsada na guys. Ibang iba ng hitsura. Irrigation. Asim talaga. Hilaw pa. So iba-iba na dito guys. Dati hindi pa talaga ito ganito. So pag alis namin dito, year 2016, so wala pa ito guys. Ngayon biglang nag-iba yung lugar. Siguro next time na pagbalik ko dito guys, baka may mababago na naman sa lugar na ito. Tagal ko din na hindi nakabalik dito guys. Ngayon lang. So ayun, medyo malayo na yung nalalakad natin guys. Pero wala pa tayo sa kalahatian. So ang pupuntahan nga pa natin guys ay bali 4 kilometers. Yung pupuntahan natin. So malayo-layo din. Pero carry lang yan guys kasi dito hindi na mataas ang daan dito. So yun lang biglang pagtaas sa bundok. Yun lang yung daanan kanina natin guys. Yun lang ang mataas. So dito okay na. So, relax din paglalakad dito. And basta update ko lang kayo guys pagdating dun sa lugar na pupuntahan ko. So enjoy po panonood at salamat po sa lahat ng viewers. Whew! So ito guys, nandito tayo sa area na sinasabi ko ha, dito ako mangunguha nung bayuko. Oh. Ito, iba na yung lugar niya guys. Tagal ko nang hindi napunta dito. Parang nanibago na ako. Dati itong mga ano to guys, itong mga niyog na to. So, dati mababa pala itong mga to guys. Mga bagong tanim pa lang to nung tanggalin ko dito. Ngayon matataas na. Halata talaga na matagal na ako hindi nakakabalik dito guys. Ngayon lang ulit. So tingnan natin ulit sa Google kung gaano na tayo kalayo dun sa pinanggalingan ko kanina. So i-check mo natin guys. So ito na guys, nandito na tayo sa area natin. So mag-start na tayo manguha ng bayoko. So yun ay alauna na guys. So dapat magsimula tayo magkuha ano, bayoko kasi pag nadiliman tayo mamaya guys, mahirap. Eh, wala pa naman tayong dalang flashlight. So pakita ko sa inyo paano magkuha ng bayoko guys. Kasi paano siya hanapin. Kasi ganito kasing panahon, tag-init. So tuyo-tuyo yung mga damo. Mahirapan sila kumain. Kaya nakatago sila guys sa ilalim ng mga tuyong damo.
So hanap tayo mamaya, tapos pag nakita na ako, so, pakita ko sa inyo kung paano siya tumago. Start na tayo guys. Sabi kanina nung tao doon guys, may nakita akong tao kanina doon. So nagkukuha siya ng niyog. Sabi niya, wala daw dito kasi palagi daw ito sinusuot. Marami daw sumusuot sa gubat na ito guys para humanap din ng ganon. So, sabi niya baka wala daw dito. So try pa rin natin guys. Eh, pag wala ay nako. Lugi yung pagpuntahan dito guys. Sobrang layo pa naman. Masyadong mainit kasi guys, kaya talagang hindi nakapagtaka, natatago yung mga yan. Oh, natatalo sila ng init guys. Ayun guys, uy, yun. So, nakakita na ako guys. So pakita ko sa inyo kung ano forma niya pag nakatago guys. So yan sa ilalim guys, oh. Yan siya. Oh. Yung gumalaw. Ano siya to guys, bata pa ito kasi manipis pa yung ano niya, saka medyo maliit pa siya, oh. So bata pa, pero okay na to guys. So may isa na tayo. Iba dito guys, malalaki. Ito kasi guys, patyagaan lang to para hindi malog yung araw mo. At ang magtitiis ka kahit ganito, kahirap madamo, medyo delikado. So kailangan magtiis lang. So mag-iingat lang. Sa mga ganito kasi yun guys, tumatago yung sa mga ganito. Wala. Ayun, yun may isa guys. Yan o. Ito malaki-laki na siya. May lupa pa guys. Yan naman niya. Kumakain siya ng lupa guys. So, dalawa na. Dati noon, lagi kami nangunguha dito guys. Alam nyo. Kung hindi pa ito masyado nagagalugod ng iba't ibang tao. Kung nakukuha namin dito talaga maniwala kasi hindi. Minsan isang sako guys. Tapos saglit lang yun. Mga 2 oras o 3 oras. Ganun. So mapuno namin yung isang sako. Ngayon talagang medyo madalang masaya. Eh malinis na, tapos may mga lumang tinabasan. So wala talagang palaging may sumusuot dito. Malalaki ng mga ano dito guys, parang pako. So ewan ko kung anong tawag sa ibang lugar nito guys. Dati sa mga ganito guys, may mga nakaakyat dati. Nakalikat sila sa ganito. Ngayon wala na. Medyo madalang na. Ayun. So yan na naman siya guys, yan nakasuksok ko. Yan. Matanda na guys, medyo may lulumot na. Nilulumot na siya, oh. Mga 7 years na siguro to guys. Tandaan ito. Ayun, may nakita ako guys, nakaakyat. Punta natin. Ayun.
Ayan, malaki. Ayan. Oh, may dala pang damo. So, kinakain kasi nito guys, damo, yung mga damong tuyo. Ngayon ay ganito. Tuyo yung damo. Nahihirapan sila kumain kaya ito, medyo payat sila guys, malalim yung laman. Eh pag raining season guys, ito kasi yung laman ito, nakaganito lang siya, parang hindi siya kakasya sa loob. Sa sobrang taba. Ngayon na tag-init, kaya payat sila. Siguro kaya wala nito sa buhol guys, kasi sa buhol kasi mainit. So ito, napakasila nila guys. Talong-talo sila ng init. Kaunting init lang, yun, mamatay na sila. Kaya dito lang, medyo malamig pa yung lugar dito, hindi pa totally mainit. Mayroon pa sila dito. Sa ibang lugar talagang wala na guys. Doon sa Bicol, nung nandun pa ako, madami din doon. Ito may maliit guys, oh, yung ganito. Yan oh. Tago siya guys. Ito. So, medyo okay na rin siya guys. Carry na. Yung maliit pa dito guys, so hindi mo natin kukunin kasi para naman hindi sila maabuso. So para hindi maubos agad. May makukuha pa yung mga susunod natin. Yung iba dito nangunguha guys kasi sinasama talaga yung ganung kaliliit. Ayun, meron na naman. So na pala tayo guys. 5. Ito guys, mataba pa siya. Oh, na. Puno pa yung laman niya. Ganito yung tsura guys, pag mataba siya, punong-puno yung laman. So ganitong mainit na panahon, meron kumukuha na talaga yung laman niya guys, malalim na. So yung mga ganun, payat na yun. Hindi masyado nakakakain. So pakita ko pala sa inyo guys kung paano ito talian kasi hindi tayo nakadala ng sako. So tatalian lang muna natin to. So hanap tayo ng ay, may lubid pala akong dala dito sa bag. Tama guys. So, pakita ko sa inyo paano to butasan. Bale guys, pag magbubutas ka ng ganito, so gagamit ka ng tawag natin na bolo o itak. So itong ibabon nito guys, itong part na to ibabon nito ito. So dito natin gaganunin para mabutas siya. So meron tayong pagtatalian. So pakita ko sa inyo guys, ganito lang siya guys. So yun, butas na siya guys. So may butas na siya dyan. Pwede natin sa talian. So matibay yan, hindi yan matatanggal. Ganun lang. So may dala tayong dito. Pero tasan natin ito lahat guys. Talian natin. Ito yung maliit. Okay. So may dala kong PC dito sa bag. Ang haba ng dala kong PC guys oh. Kasi inaasahan ko talaga marami pa dito kasi nung mga anong year yun, siguro 2010 guys, nanguha kami dito. Sobrang dami talaga na nakuha namin. So isang sako, 3 oras lang kami nanguha dito guys. So tapos mula noon hindi na ulit nakapunga dito, ngayon lang ulit. So ilang taon, kaya naasahan ko madami pa rin. Yung pala ganito na, so marami na nangunguha. So ito talaga siya guys, kilala talaga ito kinakain dito. Marami ang kumakain ng ganito dito guys. Sa ibang lugar binibili daw ito, sabi na tag 7 pesos daw yung isa. So dito sa amin hindi pa naman binibili guys, hinihingi pa lang.
Pero hindi rin biro talaga yung pagpanguha. So ayun na guys. Tali na siya. So yun muna. Ganito. Update ko kayo mamaya guys kung madadagdagan pa natin to. So sana madagdagan nga para hindi naman tayo lugi. So update ko kayo guys mamaya kung ilan yung mahuli natin. Ito na guys, pakalipas ng 1 oras at kalahati, mga 2 oras siguro guys. Tama, 2 oras nga to. So ito na yung kuha natin lahat-lahat. Kakaunti lang guys kasi madalang na, may mga nanguha na. So ito pakita ko sa inyo guys. So ayan na guys. Wow. 50, 50 pieces. So kung wala pa ibang nanguha, siguro maraming makukuha natin sana ngayon eh. Talagang palagi na pala sinusuotan yung ano na yun guys, yung gubat na yun, marami na gumagala. Bukas ibang area naman yung kukuha natin, dagdagan natin ito guys para madami-dami man tayo madala. So hanggang dito muna guys, at pababa na ulit tayo, malayo-layo pa lalakadin o baka magabihan. So maraming salamat sa panonood niyo guys, at sa lahat ng mga viewers ko, sa subscribers ko. So salamat po sa inyong suporta. Sana po ay mag-ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye.